Handa ka na ba talagang pumasok sa mundo ng crypto? Pero teka lang, alam mo na ba yung mga diskarte at crypto investment strategy na gagawin mo? Gusto bang mag-invest para sa long-term future ng pera mo? Or baka nandito ka lang para humanap ng mabilis na kita through trading? Or baka naman nandito ka lang para mag-test the waters muna? Imagine mo to, para ka lang nag-iipon para sa dream vacation mo. Pwede kang mag-ipon ng paunti-unti, pa isa-isa, depende sa sahod mo hanggang sa ma-achieve mo ito. Or pwede kang mag-work harder, mag-overtime ka, maghanap ka ng mga ibang racket hanggang sa ma-achieve mo ito ng mas mabilis na panahon. Or pwede kang maghanap ng ibang paraan para magkaroon ka ng passive income, ending, maghihintay ka hanggang sa ma-achieve mo yung dream vacation mo. Ganon din po guys sa mundo ng crypto, maraming iba't ibang uri ng strategies dito na depende kung saswak ba yan sa goals mo at depende kung ano ba talaga yung gusto mong way para palaguin yung pera mo. Sa video na to, pag-uusapan natin, number 1, ano yung best crypto investment strategy na babagay sa'yo? Number 2, paano pumili ng tamang diskarte para hindi ka malugi? At number 3, paano mo pagsasama-samahin yung mga iba't ibang uri ng strategy na babanggitin natin sa video na to para makuha mo yung best optimal results. Hi guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuy James and now James 3.0, at sa episode na to guys, sasamahan kita para mahanap natin yung tamang diskarte para sa'yo. Sa mundo ng crypto, dapat alam mo yung tamang strategy na gagamitin mo sa mundo na to. Hindi ko pwede magbara-bara or magbasta-basta. Kailangan piliin mo yung tamang approach na saswak sa current budget mo, sa risk tolerance mo, especially sa mga goals mo. Ang pinaka-first strategy guys na pag-uusapan natin is what we call dollar cost averaging or DCA. Ito yung parang unti-unti ka nag-i-invest or dilig-dilig kung tawagin namin sa crypto community sa Pilipinas. Ito yung isang investment strategy na hindi po isang bagsakan. In real life guys, para ka lang naguhulog sa insurance mo. Usually pag kumukuha ka ng insurance mo, hindi mo to isang bagsakang ginagawa, naguhulog-hulog ka. Pwede mo rin to gawing example sa paghulog sa mga paluwagan mo or simpleng pag-iipon mo lang sa alkansya. Imbes na isang bagsakan guys, hinahati-hati mo guys yung investment mo at a certain period of time. It can be daily, weekly, bi-weekly, or even monthly. Pag ginamit mo tong investment strategy na to, mas bababa yung risk mo na maipit guys sa mataas na presyo. Kasi bakit? Hindi ka bumibili guys ng crypto at a certain price, kundi bumibili ka ng crypto at multiple different price levels. For example, meron kang 10,000 pesos na gusto mong ipambili ng Bitcoin. Binili mo agad yung buong 10,000 pesos mo sa Bitcoin and then kinabukasan, bumagsak agad yung presyo. Therefore, magkakaroon ka ng malaking lugi. Kapag DCA yung strategy na ginamit mo, yung 10,000 pesos mo guys, hinahati mo to. For example, hatiin mo siya into 5 so magiging 2,000 pesos siya. So every either weekly, bumibili ka ng Bitcoin worth 2,000 pesos. At ang kinagandahan nito, let's say for example, bumaba yung presyo niya, bumili ka ng Bitcoin, nag-DCA ka. Ending, nakakuha ka ng mas maraming Bitcoin which is actually very very good for you. And then pag dumating naman yung time na tumaas yung value niya, yung binili mong DCA for the previous days, kumita ka na doon. Therefore, okay lang sa'yo bumili ng Bitcoin on that time kahit tumaas na kasi may kita ka na. Bakit effective ang DCA or what we call dollar cost averaging? Number 1 guys, hindi mo na kailangan hulaan yung perfect timing sa pagbili, which is ito yung pinaka-stressful na ginagawa ng mga karamihan guys, which is mali sa mundo ng crypto. Number 1 fun fact guys, gusto ko kayong i-remind at gusto ko sabihin sa inyo bluntly na no one can predict yung pinaka-top at pinaka-bottom guys whenever bibili ka ng certain crypto. Kaya it's actually really best na mag-DCA ka or dollar cost averaging. Number 2, once na may strategy ka na katulad ng DCA, mas less emotional stress ka. Hindi ka na maparanoid sa mga biglang pagtaas o pagbaba ng presyo kasi nakabili ka na at multiple price levels. Number 3, bagay ito sa mga beginners or sa mga long-term investors dahil hindi ka basta-basta malulugi dahil hindi mo guys binubuhos ng isang bagsakan yung investment mo. Isipin mo to, para ka lang naglo-load guys sa cellphone mo, di ba? Once na naglo-load ka, hindi ka bumibili ng 1,000 load na isang bagsakan. Ang ginagawa mo, kada linggo, naglo-load ka ng sapat lang kung ano yung kailangan mo. Ganun din ang crypto guys, hindi mo kailangan bumili ng isang bagsakan. As long as tuloy-tuloy ka nagdi-DCA, tuloy-tuloy din po ang crypto investment mo. From now on guys, tatawagin ko na po yung dollar cost averaging ng DCA kasi yung DCA po talaga yung term na ginagamit sa mundo na to. And DCA is very perfect guys dun sa mga tao na naghahanap ng mga lower risk investment sa mundo ng crypto. Bagay ito also dun sa mga busy, yung mga nagtatrabaho at walang oras mag-monitor ng market. Kung may extra income ka naman, this is also a good opportunity para sa'yo para mag-ipon and at the same time, palaguin yung pera mo over time. Pero syempre guys, hindi lahat ng strategy guys ay swak sa lahat ng mga tao. Next naman na pag-uusapan natin is yung term o tinatawag naming hodling.
Ito ay bagay para dun sa mga tao naghahanap guys ng mga long-term investment. Hodling guys is basically guys, bibili ka ngayon at maghihintay ka na matagal or mag-i-invest ka ng isang property and then hihintayin mo yung multiple years hanggang sa tumaas yung value neto. Hodling guys is basically guys, bibili ka ng crypto right now and maghihintay ka uncertain period of time. It can be multiple years and then tsaka ka magte-take ng profit. Pero for sure napapatanong ka, ano yung word na hodling or yung hodl? Saan ba to nagmula? So guys, way back 2013, there are some speculation guys sa pagbagsak ng Bitcoin. Gaya na nakikita nyo rito, sabi ni Finance Processor, Bitcoin will crash to $10 by mid-2014. Just imagine by that time, grabe. 2014, magka-crash daw yung Bitcoin sa $10 nagkakagulo na yung tao, no? Grabe. Ang laki na yung growth ng Bitcoin na from $10 way back 2014 right now. As of recording this video, $84,000. So merong isang user guys sa Bitcoin Talk Forum na may username na GameQB. Nakainom siya that time and naisip niya na mag-rant. Okay, mag-post doon sa forum na yun. Yun yung parang Facebook post sila dati. At nagkamali siya dahil lasing siya. Sabi niya, I am hodling instead of I am holding. Sabi niya pa, kahit nasa lesbian bar daw yung girlfriend niya, kahit na bumagsak daw yung Bitcoin guys, kahit mag-crash yung buong market, hindi siya magpapatalo sa market at hindi niya ibibenta yung Bitcoin niya. At mula noon guys, doon na po nagsimula. Naging cryptos lang na po yung tinatawag nating hodl. Or what we call right now guys, hold on for dear life. Again, every time na makikita mo tong word na hodl or hodling, ibig sabihin lang talaga niyan is hold. Pero pinangalanan na po yan ng hold on for dear life. In real life guys, holding is basically para kang bumibili ng isang real estate property or ng ginto. Every time na bumibili ka neto, hindi mo usually talaga binibenta to kinabukasan or next month. Ang ginagawa mo, naghihintay ka at least 1 to 2 years before mo ibenta to para sulit din yung pag-appreciate ng value. Ito yung isang pinakamadaling investment strategy at actually compatible ito sa lahat as long as meron kang patience. So simple lang, bibili ka lang tapos kakalimutan mo na. Sa mundo ng crypto, best mo to gawin dun sa mga tinatawag natin blue chip coins. Yung mga blue chip coins, ito yung mga biggest cryptocurrency sa mundo ng crypto. Ito talaga yung nagpapagalaw ng buong crypto market and guaranteed and most likely na tumataas yung value every time na merong bull run. Ito yung mga crypto tokens katulad ng mga Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, and other blue chip coins. So bigyan kita na example, noong way back 2017, ang presyo ng isang Bitcoin ay 50,000 pesos lang. What if let's say nag-invest ka at bumili ka ng isang Bitcoin? Nung way back 2021, pumahalo ang presyo ng Bitcoin for 3.5 million pesos, which basically means kung nag-invest ka ng 50,000 pesos, wala kang ginawa, hindi ka nag-trade, hindi mo tinignan yung market, nagpaka-busy ka sa trabaho mo, nag-70x yung pera mo from 50,000 naging 3.5 million pesos. Marami po naging milyonaryo guys just by using this very basic at pinaka-simple at pinaka-madaling strategy guys by just buying Bitcoin. Again, bakit effective ang hodling? Ang kinagandahan ng hodling, number 1, less stress po ito. Hindi mo kailangan bantayan ng presyo araw-araw. Number 2, no emotional trading. Hindi ka na matatip magbenta agad dahil sa roller coaster emotion guys sa mundo ng crypto. Number 3, time-proven strategy. Ang Bitcoin or other blue chip coins ay may proven data, historical data na tumataas sila over time. Which means guys, there's a very low chance na matalo ka sa investment mo once na ginamit mo yung investment strategy na hodling. Isipin mo to guys, meron kang real estate investment. Again, pinaka-best example talaga nito is yung mga real estate. Bumili ka ng lupa sa probinsya habang mura pa. Hindi mo to binenta agad at hinayaan mo yung presyo tumaas over time. Pagdating ng 5 to 10 years, triple or 5 times na yung presyo. Ganun din po guys kasimple kung hindi mo pa nagigets ang concept guys ng hodling sa mundo ng crypto. Habang tumataas guys, as long as nakabili ka na previously, tumataas ang value nito. Pero guys, meron akong reminder sa inyo. Always remember na hindi po lahat ng coins ay meron pong long-term store of value na ganito katulad ng Bitcoin at Ethereum. Piliin mo lang ng mga proven and trusted projects katulad ng BTC at Ethereum ulit. Lagi mong i-check kung merong solid use case at long-term potential yung mga project na ini-investan mo. And number 3, iwasan mo yung mga hype-driven coins or kung papasok ka naman sa mga hype-driven coins, hindi po recommended na i-hold mo yan for very long time. So once na kumita ka na, i-take profit mo na siya and ang kinagandahan, once na meron ka ng profit, invest mo na to dun sa mga BTC, Ethereum para mas guaranteed at mas safe na po yung investment mo. And always remember to do your own research or what we call DYOR sa mundo ng crypto. Kung hindi mo pa by the way alam kung paano mag-research, you can browse sa YouTube channels ko and you can watch yung title na How to
start your crypto journey. In that video guys, matututunan mo guys kung paano mag-research ng tama at paano mo may iwasan yung mga hype sa mga projects at ang ending para mas umayos at gumanda yung resulta ng crypto investments mo. Again, to conclude guys, kung gusto mo ng long-term gains guys, hodling or hodl ang pinaka-best crypto investment strategy para sa'yo. Pero paano naman kung gusto mo kumita ng extra habang naghihintay sa mga long-term investment mo? Meron din tayong strategy para dyan. Ito yung tinatawag nating staking or ito yung parang time deposit guys sa totoong buhay pero sa mundo ng crypto, mas malaki yung kita mo dito. In real life guys, para ka lang nag-time deposit sa bangko. Pero again, ang kinagandaan sa mundo ng crypto, comparing sa bangko, mas mataas po yung mga interest rates dito. So simple lang to guys, let's say bumili ka ng Bitcoin or Ethereum, ang gagawin mo lang habang ino-hold mo siya, pwede mo itong i-stake sa isang crypto exchange or crypto pool para kumita ng passive rewards which is yung tinatawag nating interest. Mas safe ito sa trading dahil hindi mo na kailangan bantayan ang crypto investment mo araw-araw. Automatically guaranteed na each and every day, each and every month may kikitain ang pera mo. Pwede ka dito mag-stake ng daily, weekly, monthly, or yearly depende sa staking platform na pipiliin mo. Isipin mo to meron kang 100,000 pesos na extra sa bangko mo. Instead na hayaan mo itong matulog sa wallet mo, ang gagawin mo, ilalagay mo ito sa isang time deposit na pwedeng kumita ng 2 to 3% per year. Ito yung tinatawag natin 2 to 3% per annum. Sa crypto staking naman guys, pag nilagay mo tong crypto investment mo, pwede kang kumita even 5 to 10% per year or even pag nakahanap ka ng good deal sa mundo ng crypto staking, you can even earn 100 to 200% of your money every year. Kinagandahan guys sa mundo ng crypto, once na nag-stake ka, once na naka-stake yung pera mo dito, number 1, mas mataas guys yung interest rate niya per annum and at the same time, meron kang full control sa pera mo. What do I mean? Sa time deposit, once na in-invest mo yung pera mo doon, hindi mo siya pwede i-withdraw at a certain period of time. Sa mundo po ng crypto, pwede mo siya i-withdraw anytime either daily, weekly, monthly, or even yearly. So, bakit marami nag-i-stake sa mundo ng crypto? Number 1, passive income. Sino bang may ayaw ng passive income? Kumikita ka kahit wala kang ginagawa. Number 2, mas safe siya compared sa trading. So, wala masyadong risk, wala masyadong pressure guys sa pagbabay at pagsisell. Number 3, again, mas mataas yung mga interest rates compared sa bangko na sa bangko 2 to 3% per annum pag nag-time deposit ka. Sa mundo ng crypto, like safe na yung 5 to 10%. You can even again go 100 to 200% per annum. So, for sure guys, nako-consider mo na mag-stake right now guys kasi napakaganda talaga nito compared sa crypto. Pero gusto lang kita bigyan ng disclaimer na meron pong mga risk ang mundo ng staking. Number 1, hindi po lahat ng crypto ay maganda pong i-stake. For example, let's say nag-invest ka ng certain crypto na yon and once na bumagsak ko yung value na yon, mawawala din po yung value ng investments mo. Dahil at the end of the day guys, ang ini-invest mo dito at ang ini-stake mo is crypto, not actually yung value o yung mismong pera mo. So always remember na whenever mag-i-stake ka at bibili ka ng crypto tapos i-stake mo, piliin mo lang yung mga solid, yung mga trusted o yung mga long-term plans guys sa mundo ng crypto. Ito na yung tinatawag nating mga blue chip coins. Tandaan guys, hindi porket mataas yung staking rewards neto is maganda na agad yung opportunity ng staking na to. I-check mo muna again kung stable ang project, huwag ka maglalagay ng malaking amount agad. So pwede mo actually i-combine dito yung DCA na binanggit natin kanina, tapos yung pag-hodl mo, tapos at the same time ini-stake mo. Mag-diversify ka rin at the same time, huwag mong ilalagay guys sa isang crypto token lahat ng pera mo. And again, mag-remind ako sa inyo, always your or what we call do your own research. So sa mga tao guys na naghahanap ng passive income na merong low maintenance at low risk, staking guys ang perfect strategy para sa'yo. Pero paano naman guys kung medyo mas mataas yung risk tolerance mo, gusto mo maging trader at gusto mong kumita guys sa mga price actions? Let's talk about trading. Trading guys is ito yung mas mabilis yung kita mo dito kasi even every second, every hour, pwede kang kumita, pwede mo madoble or triple yung pera mo. Pero in exchange, ang consequences niya, meron siyang mataas na risk. In real life guys, para ka lang nagbabuy and sell sa mga negosyo mo. Bibili ka ng produkto sa murang halaga, tapos papatungan mo ito, ibebenta mo ito na mas mahal para kumita ka. So dito sa trading, ang pinaka-optimal na ginagawa guys ng karamihan dito is same lang sa mga negosyo na ginagawa natin. Bibili ka ng crypto ng mas mura. And once na tumaas siya, let's say after 1 hour, nagkaroon ng 10% gain yung crypto na yon. So to cut the long story short, kumita na rin ng 10% yung pera na in-invest mo. So pag binenta mo yun, to cut the long story short, pwede ka nang kumita easily ng 10%. Pero always understand na kung pwede kang kumita ng 10% in just 1 hour sa mundo ng trading, pwede ka rin pumalugi ng 10% in 1 hour guys sa mundo ng trading. Pero paano nga ba gumagana
gumagana ang trading. So isipin mo to, for example, let's say bumili ka ng Kiki token nung price niya is around 0.0001 pesos. Ilang linggo lang ang lumipas, nag-viral yung Kiki token, tumaas yung presyo nito. Umabot sa 0.001, so nabawasan na isang zero yung presyo at binenta mo. And boom, easily guys, 10 times na agad yung pera mo, ganun siya kabilis. Sa loob ng isang linggo sa mundo ng trading, pwede kang kumita ng 10 times, 20 times, 100 times. Pero tandaan, pwede rin ito biglang bumaba. Kung gaano kalaki yung pwede mong kitain, ganoon din po kalaki again yung pwede mong malugi. So sa mundo ng trading guys, trading is one strategy, pero sa loob ng trading, meron din po mga iba't ibang strategy dito. So tara, tatalakayin natin yan para maintindihan mo kung ano yung pinaka-fit at perfect para sa'yo. Number 1 is scalping. Ito yung pagbabuy and sell mo na isang crypto tokens every minute or every hour. So ang scalping is actually, ito yung para sa mga tao na full-time trader. So kung ikaw yung may ginagawa at meron kang extra pera at medyo natuto ka na rin sa mundo ng crypto at marunong ka na mag-trade, scalping yung pinaka-best option para sa'yo. Next we have is day trading naman. Ito naman yung medyo somehow mas busy compared dun sa mga scalper. So ito yung pwede kang bumili sa umaga at ibebenta mo sa gabi. So pwedeng by this time meron kang part-time job or meron kang kailangang gawin or may ginagawa ka each and every day, or in short, nagtatrabaho ka. Next we have is swing trader. So swing is swing trader, sa ganun siya. Bakit? Kasi imagine mo we have 7 days, bibili ka ng Sunday at ibebenta mo siya ng Saturdays. So ito naman yung para sa mga negosyante or sobrang busy talaga at wala masyadong oras tumingin sa market. Next we have is position trader. Pag position trader guys, ibig sabihin pumoposisyon lang siya right now and then babalikan nyo to for a few months or few years. So ito yung parang mga long-term investors na talaga. And that's basically it guys. Yun yung mga iba't ibang tawag guys sa mga uri ng traders. Yun din po yung mga iba-ibang style. So alamin mo kung ano yung para sa'yo. And yun yung trading strategy na pwede mong i-apply sa sarili mo. But again guys, kung wala ka pang alam sa trading, wala ka pang strategy na alam or hindi ka pa marunong mag-trade as a whole, don't worry guys, sa mga next na videos natin, magkakaroon ako ng video just for this one. Ituturo ko kung paano ba yung mga strategies ko personally sa pag-trade sa mundo ng crypto. So ano pinantay mo, mag-subscribe ka na at abangan mo yung video na yun. Kung sakali gusto mo na mag-trade, ang tanong, saan ka pwede mag-trade ng mga crypto? So dito na po pumapasok yung mga Binance, yung mga BitGet, yung mga OKX, yung mga Bybit, yung mga KuCoin, ganyan. Ito ay compatible para sa mga beginners to even mga pro traders. But again, before ko gumamit ng mga platforms na to, always to do your own research or Dior. Kung wala ka pang accounts, I have provided yung mga access links para hindi ka na maligaw. Link in the description. Alam ko guys, sobrang dami na attract dito kasi ito yung pinakamabilis talaga kumita ng pera. Trading is actually not for everyone. Isa sa mga pinaka-hinaharap guys na mga baguhan guys sa mundo ng trading is yung what we call emotional trading. So karamihan guys na nagtitrade guys is dito po nabibiktima. So pag kinakabahan or natutuwa sila, dun po nagbe-base yung decision making nila. Whenever you're trading, always set a goal and follow your goals. Number 2, wala silang strategy. Nakita lang nila nag-post si Kuya James and then binili na nila. So in short, they are following the post or the creator or me blindly. So do not ever do that. Always understand. That's one of the reason bakit natin ginagawa itong mga videos na to, para ma-educate ka, kasi at the end of the day, ikaw po ang may fully control at ikaw ang responsible sa lahat ng pera at crypto investments na ginagawa mo. Number 3, ito yung mga sobrang lakas ng loob, yung masyado malalakas yung loob, yung talagang literal na bibili lang tapos wala lang pakialam or parang tinitreat nila na parang sugal or casino tong mundo ng crypto. Huwag kang magiging ganon. Always, again, educate yourself para at least maset mo at alam mo kung anong i-expect mo. At ang number 4, hindi sila marunong magbasa ng charts. So again, meron tayong mga videos na paparating for this, so stay tuned kayo. Final trading reminders, always remember guys, kapag hindi ka sigurado, wag na wag kang papasok. Sa crypto guys, walang masama sa pagiging maingat sa mga pera na ini-invest ninyo. Pwede ka muna magsimula dun sa mga DCA, yung mga holding or staking, and once naging mas confident ka at mas naging komportable ka at alam mo sa sarili mo na parang mas kaya mo na, that will be the time na pwede kang mas pumasok dun sa mga higher risk strategies na pinag-usapan natin. Another thing is risk management. Risk management is actually one of the keys sa mundo ng crypto. Huwag mo ilalagay guys yung buong pera mo sa isang trade. Huwag kang mag-all in guys. Always remember na invest what you can afford to lose. Huwag ka rin magpapadala sa mga hype guys. So yung mga nakikita ng mga crypto tokens sa sobrang bilis tumaas, mabilis din po yan lahat babagsak. Again, do your own research. Intindihin mo kung bakit siya tumataas. Pag nakita mo at napansin mo na kaya siya tumataas
tumataas kasi hype lang siya, medyo mas okay na mas mag-ingat ka. Nag-a-apply to guys in general, either guys sa pipiliin mong cryptocurrency na bibilin mo or even sa strategy na gagamitin mo. Kung gusto mong matutunan yung mga tinatawag natin mga TA or technical analysis at kung paano mag-trade ng tama guys, make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel natin dahil meron tayong upcoming videos na gagawin ko just for this one para matuto ka na ng tamang technical analysis at makapag-trade ka na ng tama. Dito guys, i-explore natin yung mga trading indicators, yung mga trading platforms at yung mga advanced strategies para mas maging confident ka na. So simple lang naman ang gusto ko guys gawin para sa inyo. Gusto ko gawin mas simple, mas accessible at mas maging ligtas yung mga crypto investment na ginagawa ninyo. Naniniwala ako guys na tama kayo, ang laki talaga ng opportunity sa mundo ng crypto and ito yung isa sa pinakamalaking reason bakit sobrang daming tao na attract sa mundo na to. Pero again guys, ang susi guys para mag-succeed ka sa mundo ng crypto ay tamang diskarte. Ngayon guys, finally mas naiintindihan mo na at mas naliliwanagan ka na kung ano yung mga crypto investment strategy na pwede mong gawin sa mundo ng crypto. Ngayon ang tanong ko, i-comment mo dyan sa baba, ano yung crypto investment strategy na nagustuhan mo? And kung sakaling bago ka pa lang dito sa channel natin guys, don't forget to join our James 3.0 community guys for free. Link in the description guys. You have 24/7 guys moderators na willing sumagot at tumulong sa'yo whenever you have simple questions. And we also have like more than 30,000 members guys na Filipinos na willing tumulong sa'yo whenever you need them. So again, like, follow, comment mo na dyan guys kung anong crypto investment strategy na gustuhan mo. Don't forget to subscribe guys and make sure to stay tuned sa mga next na videos natin. Again, this is James Afante, also known as Kuy James and now James 3.0. See you sa next videos natin. Bye!